Magandang araw pong muli sa inyong lahat, na nanonood at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Mapalad ang probinsya ng Cavite, sa pagkakaroon niya ng napakaraming mga likas yaman, na mula sa kanyang pinagpalang lupain, na naging basehan, upang makapanirahan ang henerasyon ng mga tao, na tatawaging mga Caviteño, at makakalikha ng mga kultural na kaalaman at kakayanan, na haabi sa ating makulay na kasaysayan. Marami na rin na nasulat ukol sa kasaysayan ng Cavite, na nakatungtong sa mga kalupaan nito. Sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan po namin kayo, na sisirin, ang mga dagat sa dalampasigan ng Cavite. Upang hanapin, ang isang panig ng karagatan ng ating probinsya, na sa napakahabang panahon ay nagsilbing traditional fishing area ng Manila Bay. Ang lugar na ating pag-aaralan sa video presentation na ito, ay ang tinatawag na Bajo de San Nicolas, na ang yamang dagat, ang naging pundasyon ng kaalaman sa kulinarya sa pagluluto ng mga ani mula sa dagat, at isa sa mga entidad ng kapaligiran, na nagbuklod ng ugnayan ng mga pamayanan ng mataas na lupa sa mga taga-dalampasigan. Bilang pasimula ay basahin po muna natin, ang mga katanungan sa slide na ito. Simulan na po natin ang pagsagot sa kanilang mga preliminary questions. Ang baho, ay isang salitang Espanyol na nangangahulugan na mababa, tumutukoy sa mababaw na bahagi ng sahig ng dagat. Ang katapat nito sa Ingles ay shoal at sa Filipino ay bahura. Ang mapa na inihanda ni Murillo Velarde, noong 1734 ay nagpapakita sa detalye ng kabuuan ng kapuluan ng Pilipinas. Palalakihin po natin ang isang parte ng mapa na ito, upang tingnan, ang bahagi ng Manila Bay. Ngayon patuloy po nating isu-zoom ang mapa ng Manila Bay, sa mga bahagi ng dalampasigan ng Cavite. Pagmasdan na mabuti ang bahagi ng mapa, na aming bibilugan ng dilaw. Ang area ng kanlurang dalampasigan ng Cavite, kung saan matatagpuan ang bahura ng San Nicolas, ay pinababaw ng isang lumubog na ridge sa isang napakalayong panahon ng kasaysayang geographical, at sa loob ng libo-libong taon ng patuloy na pagtutustos ng mga sedimyento mula sa mga sistema ng ilog ng Cavite na ibinubuga nito sa Manila Bay. Ang patuloy na agos ng mga sedimyento mula sa mga kailugan ng Cavite, ang paikat na agos ng tubig sa ilalim at circular na galaw ng alon sa ibabaw ng mga bahura ng San Nicolas, ay nagpanatili na nakaipon rito ang mga depositong lupa at iba pang elemento na nagpapanatili ng pagiging mababaw nito. Katulad ng ibang baho, ang kababawan ng San Nicolas, ay gumawa sa kanya upang maging reef o bahura ng mga coral. Ito ay nakaakit, upang magtipon-tipon, ang iba't ibang uri ng mga isda, dahilan sa pagkakaroon ng mga organikong elemento, na kanilang magiging mga pagkain, at sa isang dako ang baho ay naging kanilang mga habitat. Sa ganito, ang Bajo de San Nicolas, ang naging isa sa mga pinakamayamang lugar pangisdaan sa Manila Bay. Ang kahalagahan ng Bajo de San Nicolas, bilang isang bahura ay matutunghayan sa pagkakasunod-sunod ng mga mapa na magpapakita sa kanya, magmula sa mapa ni Murillo Velarde. Bago tayo magpatuloy, aking ihahabol ang isang litrato mula sa librong 20 Years in the Philippines, 1819 to 1839, na sinulat ni Paul de la Gerenier. Ang litrato na ipinakita ay may pamagat na Mouth of Manila Bay. Ang ilustrasyon ay higit na ginawa sa area ng Maragondon, kung saan siya pansamantlang nanirahan, kung saan niya inilarawan na ang bunganga ng Manila Bay ay nasa pagitan ng Mariveles at Maragondon. Sa susunod na mapa, na makikita ninyo na inihanda ni Don Pablo Ruiz de la Bastida, noong 1823, ay makikita na detalye ng kabuuan, ng Bajo de San Nicolas, sa kinalalagyan nito sa Manila Bay.
Makikita naman ang mapa ng Cavite sa taong 1890s, dito ay mapapansin natin, ang kahalagahan ng Baho San Nicolas, maging sa mga unang panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, bilang isang pangheolohikal na entidad sa loob ng Manila Bay. Ang pinakahuling ipapakita ko sa inyo ay ang mapa ng Cavite, na issued noong 1950s, kung saan ang Baho ng San Nicolas, ay nanatili pa rin na entidad nito. Mula sa mga mapa, gagamitin naman natin ang satellite photo ng Google Earth, upang ma-pinpoint ang kinaroroonan ng Baho de San Nicolas, na halos nasa tapat ng mga bayan ng Tanza at Rosario. Si Frederick H. Sawyer, na isa sa mga naging observer sa mga naging kaganapan sa Pilipinas, sa mga huling taon ng ika-19 na siglo, ay naglathala ng isang libro noong 1900 na pinamagatang, Inhabitants of the Philippines. Isa sa kanyang inilarawan sa nasabing libro, ay ang mangingisdang Pilipino. Bilang isang mangingisda, ang tagal ay magaling, at ang kalawakan ng Manila Bay, na may 700 square miles ang lugar, ay nagbibigay ng sapat na saklaw para sa kanyang talino at kahusayan. Isinasagawa niya ang bawat uri ng pangingisda sa mga corrales de pesca, o mga coral ng isda na lalim na 5 fathom, na naguhulog ng mga lambat at panghuling tinik sa mababaw na tubig. Mayroong mga lumulubog na lambat na nakakabit sa mga kawayan na nakatali sa mga raft sa mga estero, hinihilang lambat pangingisda sa mas malalim na bahagi ng Manila Bay. Mula sa Tondo, sa Parañaque, Las Piñas, Bacoor, at Cavite Viejo, at mula sa mga 12-dosenang iba pang mga nayon, pumupunta ang daan-daang malalaking bangkang tinatawag na kano, na siksik ng mga kalalakihan, na nagtatapon ng mga lambat, upang mangisda malapit sa Baho de San Nicolas, o sa Corregidor Island, at madalas silang bumalik na may malaking mga huli. Ang ilang mga nangingisda sa gabi, na may sulo at sibat, sa katunayan, tila parang nasa bahay na sila sa anumang uri ng pangingisda. Ang Manila Bay, ang itinuturing na isa sa mga mahahalagang bayan ng Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay dumadaong narito, ang mga barko ng mga mangngalakal na banyaga, para sa pakikipagkalakalan sa mayayamang pamayanan ng Caloocan ng Maynila, hanggang sa interior na area na mararating ng kanilang mga sasakyang tubig, o mga katutubong mga ahente. Sa kabilang dako, ang pinaka-estratehikong bahagi ng Manila Bay ay ang tinatawag na bunganga ng Bahia, na nakapagitan ang peninsula ng Mariveles sa hilaga at ang longos ng Maragondon sa timugan. Sa pagitan ng Mariveles at Maragondon ay ang hanay ng mga pulo na rito ang pinakamalaki, ay ang Corregidor, at sumusunod ang Cabalo at Fraile. Upang makapasok sa loob ng Manila Bay, ay mayroong dalawang maaring daanan. Una ay ang Boca Chica, sa pagitan ng Mariveles at Corregidor, at ang tinatawag na Boca Grande, sa pagitan ng mga pulo ng Caballo at Fraile. Sa dalawang ito, higit na dinadaanan ang Boca Grande. Ang pagiging mababaw ng bahura ng San Nicolas ay nagsilbing panganib sa mga malalaking sasakyang dagat na dumaraan sa area na ito, magmula pa sa mga panahong pre-kolonyal, hanggang sa pagdating ni de Goiti upang sakupin ang Maynila. Ang eksistensya ng bahura ng San Nicolas ay napansin at naisa-dokumento ng mga armada ni Martin de Goiti, noong papunta sa Maynila. Ayon sa ulat ay ganito, humimpil ng isang gabi sa tulayan bago lumaot muli sina Goiti pahilaga. Higit na mabilis na nakalayag ang barkong San Miguel, at 5 kilometro kalayo sa dalampasigan ang Nil Andes upang iwasan ang mga bahura, samantalang malalapit sa Pampang ang mga sumusunod na paraw, na sinasagwan lamang, kaya lumaki ang pagitan. Nagpadaong-daong pa ang ibang paraw sa mga nakitang mga barangay sa dalampasigan, ngunit tuwing lapit ng mga nila, nagtakbuhan ang mga tao doon, dala ang kanilang pagkain at ari-arian, kaya walang nanakaw ang mga nasa paraw.
Ang paglalakbay na ito ni de Goiti, na umiiwas sa Bajo de San Nicolas, para sakupin ang Maynila, ang siyang magiging padron ng pagpasok ng mga barkong galyan sa kanilang biyaheng pangkalakalan sa loob ng halos 250 taon. Ang unang scientific entry ukol sa Bajo de San Nicolas ay naisagawa sa pamamagitan ng Malespina Expedition noong 1789 hanggang 1794. Ito ay isang 5 taon na pagsaliksik sa agham sa karagatan na pinamunuan nina Alessandro Malespina at Jose de Bustamante Higuera. Ang ekspedisyon ay pinondohan ng gobyerno ng Espanya, at ang orihinal na mga hangarin ng ekspedisyon ay ukol sa siyensya. Ang paglalakbay ni Malespina ay nakapag-ipon ng napakaraming bilang pang-agham na datos, na nalampasan pa ang nakolekta ng ekspedisyon ni Cook, ngunit dahil sa pagkakasangkot ni Malespina sa isang sabuatan upang ibagsak ang gobyerno, siya ay ipinakulong kaagad sa pagbabalik. Karamihan sa mga ulat at koleksyon ng ekspedisyon ay hindi na i-publish, at hindi nakita ang liwanag hanggang sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang Malespina Expedition ay nakarating sa Cavite at Maynila sa taong 1772, kung saan inilarawan ang lungsod, sa panahon ng pagtigil nito, kung papaano na ang kasama nilang artist ay inilalarawan sa pamamagitan ng guhit ang Manila Bay. Isinusulat naman ng kanyang mga kasamahang geographer ang technical description ng Manila Bay, kasama na ang Bajo de San Nicolas. Magmula nang masakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, at ilagay sa Maynila ang kabisera ng kanilang kolonyal na pamahalaan, ang banta ng panganib ng bahura ng San Nicolas ay isa na, sa kanilang pinagtuunan ng pansin. Kinilala nila ang pangangailangan na ang bahura ng San Nicolas ay lagyan ng isang pananda, upang maiwasan ang posibleng aksidente na may dudulot nito. Ang susunod na makikita po ninyo, ay ang mapa para sa taong 1863, na dito ay makikita ang mga nakatayong mga parola sa kabuoang area ng Manila Bay. Ang kinaroroonan ng mga parola ay ang mga sumusunod: Corregidor Island. Ang sumunod ay ang parola ng Isla de Cabollo na kalapit lamang sa timugan ng Corregidor. Ayon sa mapa at iba pang mga ulat ay naitayo ito noong 1853, subalit sa kasalukuyan ay wala na. Maaaring dahilan sa nasira ito ng nakaraang digmaang pandaigdig. Ang pangatlo ay ang parola sa Punta de Sangley sa area ng Cavite, at ang pang-apat ay ang parola na itinayo sa Maynila. Dahilan sa loob ng mahabang panahon ay walang nakatayong parola sa area ng Bajo de San Nicolas, isa sa paraang pangkaligtasan ng mga bapor na naglalakbay ay ang paglalathala sa iba't ibang panahon ng mga mapa ng Manila Bay, kung saan ang isa sa mga entry ay makikita ng malinaw ang lokasyon ng Bajo de San Nicolas. Sa libro na Narrative of the Voyage of His Majesty's Ship, Samarang, isinalaysay ang paglalakbay ng barkong Samarang mula 1843 hanggang 1846. Isa sa mga narating nito ay ang Pilipinas at ang mismong arsenal ng Cavite. Sa nasabing libro, ikinuwento ni Captain Edward Belcher na commander ng ekspedisyon, na nalaman niya ang planong reclamation, sa mismong Bajo de San Nicolas, ng dating commander ng Cavite Arsenal na ang pangalan ay Captain Solomon. Ayon kay Captain Edward Belcher, sa planong reklamasyon ni Captain Solomon para sa Bajo de San Nicolas, ay ang mga sumusunod. Una, hihilahin ni Captain Solomon ang isang sirang barko, sa mismong pinakamababaw na lokasyon ng bahura. Ang sirang barko ay pupunuin ng mga lupa, bato at mga punla ng bakawan, at saka palulubugin na nakaangkla sa pinakamababaw na lugar ng bahura. Pangalawa, sa plano ni Captain Solomon, ang sirang barko ay kakapitan ng mga karagdagang mga sedimento at magsisilbing isang artipisyal na isla sa Manila Bay. Sa isang pahayagang Espanyol na El Contemporáneo na may petsang ika-31 ng Marso taong 1861, ibinalita na pinayagan na makautang ang kolonyal na gobyerno ng halagang 900 piso para maipambili ng isang boya de hierro upang mailagay sa Bajo de San Nicolas. Ang mga boya de hierro
ay isang kagamitan na ginagamit upang markahan ang posisyon ng isang bagay sa ilalim ng dagat. Maaari silang pansamantala o permanente. Mayroon itong mahabang kadena na nakakabit sa boya ang isang dulo, at nakasabit naman sa ilalim ng lupa ng dagat ang isang malaking pabigat, na nagsisilbing isang angkla, upang manatili ito sa posisyon na pinaglagyan dito. Sa Boya de Hierro na inilagay ng gobyernong Espanyol noong 1861, tinatawag din itong Boya de Campana, dahilan sa mayroon itong batingaw sa loob, na tumutunog ng malakas dahilan sa galaw ng alon sa ibabaw na kanyang kinalulutangan, at may maliwanag na kulay tulad ng dilaw o orange upang makita sa malayo. Sa ating pinalakihang mapa ng area, makikita po natin ang eksaktong kinalalagyan ng Boya de Campana, na minsan na nakalagay, sa Bajo de San Nicolas. Lumilitaw sa isang project proposal na nasa arkibo ng Espanya, at nalathala sa Diaryong La Iberia, noong ika-4 ng Disyembre taong 1861 na, dalawa ang ilalagay na Boya de Campana sa area. Ang unang unit ng boya ay ilalagay sa mismong, sa Bajo de San Nicolas, at ang ikalawang unit ay sa Punto de Restinga, sa mga lugar kung saan halos nagtatagpo ang dagat ng Manila Bay at South China Sea. Ang susunod po naman ninyong makikita, ay ang pabalat ng isang report ukol sa ginawang inspeksyon noong 1866, sa kalagayan ng inilagay na Boya de Campana, sa Bajo de San Nicolas, noong 1861. Ang gobyernong Espanyol noon sa Pilipinas, ay nagkaroon ng higit na ambisyosong plano, para sa pagkakaroon ng isang napakahusay na sistema ng senyales para sa Bajo de Manila. Sa isang dokumento mula sa arkibo ng Espanya, ay nakasinop pa rin ang isang dokumento na may petsang 12 ng Marso taong 1873. Ito ay naglalaman ng isang plano para sa pagtatayo ng parola sa Bajo de San Nicolas. Ang plano ay inihanda ng Chief Engineer, na si Eduardo Lopez Navarro, at inaprubahan sa pamamagitan ng isang Superior Decreto na may fetsa, Manila, 20 de Marzo de 1873, sa pamamagitan ng Inspector General na si Manuel Ramirez. Sa mga kasamang dokumento mula sa arkibo ng Espanya, ay lumilitaw na, ang inaasahan na petsa ng inaugurasyon ng parola ng San Nicolas, ay 19 ng Hulyo taong 1879. Sa Diaryong Kronika Hispano-Americano, na may petsang 8 ng Oktubre taong 1879, ay ibinalita ang inaugurasyon ng parola sa Bajo de San Nicolas. Mula sa plano sa arkibo ng Espanya ay makikita natin ang larawan ng itinayong parola, sa Bajo de San Nicolas. Basahin po natin ang nilalaman ng Diaryong Kronika Hispano-Americano, para sa mga karagdagang detalye. Pinasinayaan, ang bagong parola sa malawak na dagat na kinalalagyan ng Bajo de San Nicolas sa Manila Bay. Hindi kami maglakas loob na tiyakin na ang konstruksyon na ito ay talagang kailangang-kailangan, ngunit hindi rin namin tatanggihan ang walang duda na kaginhawaan nito. Ang tore ay gawa sa bakal, itinatag sa mga stilts ng tornilyo, at nakatayo ng nag-iisa sa dakong iyon ng Manila Bay, sa layong 16 na milya mula sa Ilog Pasig. Itinayo ito sa Pransya, sa pagawaan ng kumpanyang Eiffel, at ang pagpapabuti, sa kabuuan nito, may gasto sa pondo ng publiko na higit sa 40,000 mga doros. Ang aparato ay catadioptric, ng 6th order, at ginawang isang nakapirming berdeng ilaw na 360 degrees, upang makita sa lahat ng anggulo ng mga abot-tanaw. Ang isa sa nakatawag ng pansin sa researcher, ay ang isang specification na nakalagay sa parola ng San Nicolas. Ito ay ang mismong 6th order lens, na sa panahon na iyon ay ang kumpanyang Fresnel, ang pangunahing gumagawa sa mundo. Makikita po ninyo ang larawan ng 6th order lens ng Fresnel Company, na aking nakita sa Wikiwand at gagawa po tayo ng paglalapat, upang higit nating makita ang pagiging tugma ng ulat.
Mula naman sa disenyo ay makikita na mayroon itong dalawang pinto, isang indikasyon na, ang isa sa mga pintuan na ito, ay quarter ng pamilya ng tagapagbantay ng parola. Halos mahigit isang taon pagkatapos, na mapasinayaan ang pagtatayo ng parola ng San Nicolas. Noong 1881, ang prefabricated na toreng bakal ng parola ng San Nicolas ay tinamaan ng bagyong Haipong, na isa sa mga mapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng Asya. Sa labis na lakas ng bagyo, ay tinangay nito ng buong-buo ang parolang bakal sa baho ng San Nicolas, na ikinasawi ng tagapagbantay ng parola, at ng kanyang buong pamilya. Sa pagkawasak ng parola sa Baho de San Nicolas, napilitan na ibalik muli ng gobyernong Espanyol, ang senyales na Boya de Campana, na gawa sa bakal, para maging giya, sa mga sasakyang dagat na pumapasok sa bunganga ng Manila Bay. Subalit sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng plano, ang kolonyal na gobyerno na malagyan ng maayos na sistema ng pagnandang babala sa lugar. Hindi na nagawang mapalitan pa ng mga Espanyol ang nasirang parola sa Baho San Nicolas. Ang nailagay na lamang nila rito ay ang isang poste, na pinagpatungan ng ilaw na acetylene, na nagsisilbing senyales sa dagat, upang bigyan ng babala ang mga dumaraan na mga sasakyang dagat. Noong madaling araw ng ika-1 ng Mayo taong 1878 sa huling pagkakataon, pinatay ng mga Espanyol ang mga ilaw sa mga parola nito sa Corregidor, Cabalo Island, Cavite Puerto, Maynila. Kasama na ang ilaw sa maliit na poste na nakaungos sa Baho de San Nicolas. Kasabay sa pagpatay nila ng ilaw sa mga nabanggit na mga parola, ay ang pagtatapos ng kapangyarihan ng Espanya sa Manila Bay. Ang susunod na magsisindi ng ilaw sa mga nabanggit na parola, ay mga kawal ng tropa ng United States Marine na siyang magiging bagong Panginoon ng Manila Bay. Sa kasalukuyan, sa Baho de San Nicolas ay mayroon pa rin na isang beacon na nagbibigay ng ilaw babala, at pumapatnubay upang hindi mabahura ang mga malalaking sasakyang dagat na pumapasok sa Manila Bay sa Baho ng San Nicolas. Sa paghahanap ng researcher, ay nagkaroon ng pagkakataon siyang makita ang nasabing beacon light sa pamamagitan ng isang inilgay na larawan ni Darwin Torres ng Philippine Coast Guard Auxiliary Group, na isang samahan na katulong ng pamahalaan sa pagbabantay sa mga eryang karagatan ng Pilipinas. Sir Darwin Torres, salamat po sa inyong litrato sa internet, ng kasalukuyang munting parola, sa Baho San Nicolas, na nararamdaman ng researcher na isa sa dahilan ninyo sa pagkuha, ay hindi lamang ang aesthetic value, kundi ang paghahanap po ninyo ng kanyang historical significance.